Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Mapagpalang buhay sa inyong lahat. Ako po si Jenny Rose Pabular, isang miyembro ng Krusado. Kasama ninyo sa ika-4 na kabanata ng CDCC Podcast. Ito ang Timek, Ti Krusado. Sa kasalukuyang panahon, halos 4,000 pananampalataya ang umiiral sa buong mundo na nagpapahayag na sila ang totoong nagtataglay ng tamang pananampalataya. Kasama rito ang ating pananampalataya, Crusaders of the Divine Church of Christ, na nagsasabing tayo rin ang may tunay na pananampalataya dito sa mundo. Maraming katanungan ang bumabalot sa ating isipan mula sa ibang pananampalataya. Bakit nga ba tayo ang itinuturing na tunay na pananampalataya? Mayroon ba tayong batayan ayon sa Biblia? Sa araw na ito, mga kaibigan, ating tuklasin ang mga kasagutan sa mga nabanggit na katanungan. Ang episode na ito ay naglalayong magbigay linaw sa lahat, lalo na sa mga ibang pananampalataya na hindi pa lubos na maintindihan ang buong katotohanan. Alamin natin kung bakit ang CDCC ay tinuturing na may tunay na pananampalataya ayon sa mga aral ng Biblia. Sa araw na ito, sama-sama nating tuklasin ang mga kasagutan sa mga katanungan na bumabagabag sa marami sa atin hinggil sa kahulugan ng tunay na pananampalataya. Ayon sa mga aral ng Biblia, samahan niyo akong kilalanin ang isa sa mga pinuno ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Siya ay isang leader ng kongregasyon, kilala sa kanyang kahusayan at kaalaman sa Biblia. Kilala bilang Bar Secretary at Arsobispo ng Central Baguio Archdiocese. Kasama natin ngayon si Monsignor Regalado D. Doctor. Hello. Hello po, Apo. Kamusta na po kayo ngayon? Hello ma'am, by the grace of our Holy Father, mabuti naman at nagpapasalamat sa pag-imbita po ninyo sa akin dito. At ako'y bumabati sa lahat ng magandang oras, magandang buhay sa lahat na nakikinig. It is good to see you young and healthy, Apo. Ay. Mabuti po at nasa maayos na kalagayan po kayo, Apo. For now po, I think it's about time to unlock all the answers to our questions about Apolacay. Tunay nga po na kairami ng marelihiyon ang nagsasabi na sila ang tunay na pananampalataya at kabilang na rin tayo roon. May mga basihan po ba tayo na tayo ang tunay na pananampalataya ayon sa Biblia? Or more specifically, sino nga bang nagtatag ng relihiyon o pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ? Sa nakarang episode ng ating podcast, natalakay natin ang mga kasaysayan ng ating pananampalataya, lalong-lalo na ang pagtalakay ng ating buting administrador, Prinsipe Estrelito Bellino Magleba, at kanyang pinaliwanag ang kasaysayan ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Nalaman natin, lahat na nakikinig at sumubaybay sa kanya, na ang CDCC ay nagmula nga sa bayang ito ng San Fabian, Pangasinan, sa bayan nating Pilipinas, at kung sino ang nagtatag. At alam natin lahat na ang nagtatag ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ ay ang ating ama, Monsignor Dr. Rufino Magleba, o mas kilala sa pangkaraniwang tawag
na Apo Lakay, Apo Ruping o Ama mismo. Opo, Apo. Mapapansin din sa mga una nating mga episodes, lahat naman nabanggit niyo, Apo. Check Yeah. po, Apo, na nakikita, naririnig at napapanood niyo pala yung mga dati nating mga episodes. So, that's good. Para sa kaalaman ng lahat ng mga tagapakinig natin, madadagdag ko po, Apo, sino nga po ba si Apo Lakay at sino siya sa banal na aklat o ang Biblia? Well, ito ang ating masasabi at dahil ito ang inihahayag at paniwala ng lahat na kasapi ng Crusaders of the Divine Church of Christ. Si Ama, Monsignor Dr. Opinis Magleba, siya ang katuparan at tinutukoy ng nakasulat sa banal na aklat. At dito'y mababasa sa libro ni Apostol San Juan, Kabanata 14 at talata 16. Kanyang sinabi, to quote, "At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y suma sa inyo magpakailanman." Kaya sa talatang ito ng banal na aklat, mirong sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus na siya ay dadalangin sa Ama at magbibigay ng ibang mga aliw. At gusto kong linawing mabuti yung salitang ibang mga aliw. At ito ang pinapaniwala ng lahat na kasapi ng Crusaders of the Divine Church of Christ na ang pumarito dito sa sanlibutan na ito na ibang mga aliw. Siya ay nakatawang tao, kagaya rin ng ating Panginoong Jesucristo, at ito nga ang ating Ama, Monsignor Dr. Opinis Magleba, na kagaya ng Panginoong Jesucristo na siya rin ay mga aliw. So there is a certain connection, ano po, Apo? Yeah. Meron po bang karagdagan na kaalaman tungkol sa mga aliw na ito, Apo? Sino ito at ano po ang gagawin niya sa kanyang pagparito? Ano yung essence nung comforter, Apo? Bakit siya nandito? Yeah, babasahin din natin sa banal na aklat ang mga kasagutan yan. At ito ay nakasulat sa libro muli ni San Juan, Kabanata 14 at talata 26. Kanyang sinabi, "Datapwat ang mga aliw, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi." So napakaliwanag muli na kung sino yung idinalangin ng Panginoong Jesucristo sa Ama, na siyang kanyang maging sugo. At napakaliwanag na itong pangalawang sugo na ito ng ating Ama ay sinabi nga niya kung sino ito. Ang Espiritu Santo, na bagaman ang Amang nagsugo sa Kanya, napakaliwanag naman na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya nga ang dumalangin sa Ama upang magbigay siya ng ibang mga aliw. At iyan nga ang Espiritu Santo. Maliwanag pala na mayroon ngang ibang mga aliw na susunod kay Kristo na nakasulat sa Biblia mismo. And nabanggit niyo po, Apo, na magpapaalala sa atin ng lahat ng mga sinabi ni Apo Jesus. And it's the essence of the human being na we are actually forgetful. So the way na kung saan nandito ang bagong mga aliw is nakakatulong po sa atin, Apo, na makanit ang kaligtasan. Pero matanong ko po lang po, Apo, since alam naman po natin na ang mga ibang reliyon ay gumagamit din naman ng Biblia, ibig po bang sabihin alam din lahat ng nagbabasa ng Biblia, lalong-lalo na ng mga ibang relihiyon? Yeah. Oo, alam ng lahat. At tiyak na nabasa rin nila ang bahagi ng banal na aklat na ito. Kaya lang, masasabi natin na iba ang kanilang pagkaintindi at pagkaunawa. Lalo na dahil hindi nila kilala at tinanggap ito. Kaya sa pagpapaliwanag po natin, bigyan natin yung tamang kaunawaan. Halos lahat ng mga relihiyon sinasabi nila na ang pumarito ring mangling aaliw na ito ay
ang ating Panginoong Jesucristo rin. Ngunit, napakaliwanag na hindi, sapagkat unang talata nga na ating binanggit, siya nga ay dadalangin sa kanyang Ama. Ang Panginoong mismo na Jesucristo ang nagsabi niyan, na magbibigay siya ng ibang mga aliw. Kaya hindi ang Panginoong Jesucristo ito, kundi yun nga, pangalawang sugo. At sa pangalawang talata naman, napakaliwanag na susuguin ng Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Kaya ibig lamang sabihin na hindi talaga si Jesucristo ito, kundi sa pamamagitan lamang niya. Kaya talagang ito ay ibang mga aliw. Ito nga ang Espiritu Santo, at napakaliwanag na sa kanyang pagparito ay mayroon din siyang gagawin at gampanan. Una, siya ay magtuturo ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, itong Espiritu Santo na ito ay ang magtuturo ng mga bagay na naaangkop at sundin ng bawat tao, at magpapaalala rin ng lahat na sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun pala yun, Apo. May mga talata pala sa Biblia na kailangan mo talagang intindihin, no, Apo? Himay-himayin para maunawaan pa ng mas maigi. Meron pa po bang ibang gagawin o gagampanin ang Espiritu Santo? O meron pa, at napakarami. Sa mga nakasulat sa Banal na Aklat, meron pa rin tayong mababasa dito. Muli sa libro ni San Juan, Kabanata 16 at talata, umpisan natin sa talata 7 hanggang sa talata 8. Ang kanyang sinasabi ay ganito: Gayon may, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat na sa inyo ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako'y yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yayaon, siya'y susuguin ko sa inyo, sa talata 8. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa paghatol. Kaya sa talatang ito, napakaliwanag na kung ating pansinin, muna natin ang salitang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo bago natin isalaysay ang mga karagdagang kanyang gagawin bilang mga aliw. Una, ang salitang katotohanan, na ibig lamang sabihin, ang sinabing ito ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang mangyari at dapat natanggapin dahil siya nga ang katotohanan. Na tila ayaw din ng kanyang alagad na aalis si Jesucristo dahil nga naiintindihan nila na ipinapahiwatig na niya na mayroong papalit na ibang mga aliw sa kanya. Kaya pangalawa, nabigyan natin ng diin ang salitang nakakabuti, ang kanyang pag-alis. Dahil kung hindi siya alis o paparoon sa Ama, ay hindi darating ang sugo. At tila ito ang nagbigay ng kapanatagan ng kanilang damdamin, dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo nga sa kanila na ikakabuti nila ang kanyang pagpaparoon sa kanyang Ama. At ito'y nakakabuti, hindi lamang sa kanila, kundi sa buong sangkatauhan, ang kanyang pag-alis o pagpunta nga ng Panginoong Jesucristo sa Ama. Pangatlo, nabigyan natin ng liwanag, ang salitang ginamit niya na isusugo ko siya sa inyo. Na ibig lamang sabihin, muli, hindi talaga siya ang sugo kundi iba. At sinabi niya na isusugo niya dahil bagaman kanyang sinabi sa mga naunang talatang nabanggit na idadalangin niya sa Ama, ay katumbas rin na ang ating Panginoong Hesus ang nagsugo nga. Dahil nga walang pangalawang sugo kung hindi dahil sa Kanya. At minsan pa, sinabi sa talata na isusugo ng Ama sa Kanyang pangalan. Oo nga, Apo. Dapat talaga na maintindihan natin pala lahat ng mga salita na yan upang mas lalo pa nating maunawaan ang tamang ibig sabihin ng Panginoon. Ayan. Tama talaga. Dapat lang talagang maintindihan natin at napakahalaga bawat salita na ginamit.
Dapat nating intindihing mabuti ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. At hito na nga ang kasagutan kung ano pa ang gagawin ng pangalawang sugo na ito. Sa talatang 8, napakaliwanag na pagdating dito sa mundo ang sugo na ito ay kanyang tutuligsain. O ibig sabihin sa ibang pananalita, pupunahin ang ginagawa ng sanlibutan. Hindi matatakot ang sugong ito na pupunahin ang mga mali na gawa at paniwala ng sanlibutan. Pupunahin ng sugo na ito ang mga maling gawa o mga kasalanan na pinapairal ang mga kasalukuyang mga pananampalataya at ibang mga paniwala dito sa sanlibutan. Pupunahin nga ang mga maling katwiran ng mga kasalukuyang pananampalataya na narito sa sanlibutan. Pupunahin din niya ang paniwala nila tungkol sa paghuhukom. At yan ang mga iba't ibang gagawin ng pangalawang sugo na ito, na napakaliwanag na siya rin tiyak ang magbibigay katotohanan sa isang pananampalataya na kung ang sugo at gawain na yan ay nasa isang pananampalataya, tiyak na makikita na natin kung totoo o tunay yung pananampalataya na yan. Talaga namang napakadami pala ang gagawin ng pangalawang sugo, Apo. Pero itatanong ko lang po, Apo, at para na rin po sa kaalaman ng ating mga manonood, kanino po kaya natutupad ang mga ito? O alamin na lang po natin kung sino nga po ba talaga ang pangalawang sugo? Okay, gaya nga ang unang paliwanag na sinabi natin kanina, ang mga talatang nabanggit ay si Apo Monsignor Dr. Rufino Magliba ang katuparan yung mga talatang ating naunang nabanggit. Siya ang pangalawang sugo at masasabi natin siya nga yung Espiritu Santo. At ang paraan sa kanyang pagparito, siya ay magkakatawang tao, gaya ng ating Panginoong Hesukristo. At kung paano nangyari ang kanyang pagkakatawang tao, ay muli napakinggan natin kung ano yung napakagandang pagsasalaysay ng ating punong administrador sa naunang mga serye natin. Kaya yung mga sumabaybay at nakarinig yung kanyang paliwanag, meron na silang kasagutan o nandun na yung kanilang idea kung paano yan. Gusto ko po, Apo, yung way ng pagkasabi niyo na si Apo Monsignor Dr. Rufino Maglita ang siyang Diyos Espiritu Santo. Pero ano naman po ang mga patunay natin na talagang si Ama RSM nga ang pangalawang sugo na siya rin ang Espiritu Santo, Apo? Yeah. Ito ang ating paliwanag dyan. Una, napakaliwanag ang katotohanan mula sa pagkasalaysay ng ating punong administrador sa naunang serye na ito. Ang talambuhay at misteryo ng pagkatao ng ating Ama RSM. Hanggang sa panahon na sinabihan na mismo ng ating Diyos Ama na kanya nang itatayo ang kanyang iglesia. At yun na nga ang ginawa at sinunod ni Ama Monsignor Dr. Rufino Magliba. Ganon pa man, nananatiling isang malaking katanungan ang pagkatao ni Ama. At dahil nga sa tayo nga ay may limitasyon ng pagkaalam natin sa kanyang katauhan, hindi pa natin batid lahat na misteryo na bumabalot sa kanya. At ito ang katauhan ng ating Ama, alam natin, katulad din ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman sa pangkaraniwang tao ay tao rin na kagaya natin. At di nila matanggap na siya ang tinutukoy ng banal na aklat na Espiritu Santo na nagkatawang tao. Dahil nga ang pagkaintindi at paniniwala ng lahat ng pananampalataya dito sa sanlibutan ay ang Espiritu Santo ay hindi magkakatawang tao. At ang paniniwala nating ito ay nagbibigay nga ng pagkakaiba sa lahat.
Sa totoo lang po, Apo, na-encounter ko na rin po ang mga ganyang sabi-sabi na kailanman hindi daw po magkakatawang tao ang Espiritu Santo. Ang tanong ko po ngayon ay kung bakit po kaya ganon ang kanilang pagkakaintindi, Apo? Or mind sharing nga po, Apo, kung ano pa ba ang mga pagkakaintindi nila sa sa Espiritu Santo, Apo? Ganito yon. Ang paliwanag natin ay ganito. Una, ang Espiritu Santo na tinutukoy natin ay isa siya sa persona ng Diyos. At bilang persona rin ng Diyos ay ibig lamang sabihin na kasing makapangyarihan siya sa iba pang mga persona. Yan ang dapat ng lahat na tanggapin at paniwalaan. Kaya lang, ang Espiritu Santo na ito, ayon sa banal na aklat, ay nakilala at nagpakita lamang nung unang panahon, kagaya ng panahon ng Ama, panahon ng ating Panginoon Jesucristo, na naging larawan ng kalapati, ng sa langis, at nagparamdam din na tila hangin. Isa lamang na puwersa at iba pa. At yan ang dahilan. Kaya karamihan o lahat ng mga pananampalataya ngayon sa sanlibutan, yan ang batayan nila na ganyan na lamang ang Espiritu Santo. Kaya nga lang, sa paghahayag ng ating Ama, ay hindi ganyan lamang. Kaya dahil ganun ang kanilang paniniwala sa mga naunang mga nabanggit sa banal na aklat, hindi nila matanggap at mapaniwalaan ng isa sa mga persona ng Diyos na ito nga ang Espiritu Santo, ito ay nagkatawang tao. Ganun po pala, Apo. Kung di nila mapaniwalaan na nagkatawang tao ang Espiritu Santo, di ba makapangyarihan din siya tulad sa ibang mga persona ng Diyos? Totoo nga rin na nagparamdam ang Diyos Espiritu Santo sa mga nabanggit na siyang naging simbolo niya. Pero sabi mismo nga ng ating Ama Monsignor Dr. Rupinis Magliba na sa huling panahon, ang katuparan ng sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo ay magkakatawang tao ang Diyos Espiritu Santo. At ito ang isa sa mga katotohanan at makatwiran na itatama ng pangalawang sugo. Isipin na lang natin, kung ang Diyos Espiritu Santo ay nagpakita bilang kalapati, o kaya nagsalangis, o kaya nagparamdam na parang hangin, imposible ba na magpapakita siya sa larawang kawangis, kalarawan ng Diyos na lumikha? Hindi ba mas mabuti na magkakatawang tao kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya ay anak ng Diyos? Siya rin ay nagkatawang tao sa pamagitan ng pagsilang sa kanya ng Inang Birhing Maria. Kaya napakakatwiran at katanggap-tanggap na sa pagparito ng pangalawang sugo na siya nga ang Espiritu Santo ay dapat lamang na magkakatawang tao, kagaya rin ng ating Panginoong Hesus, upang siya rin ay maging katulad nga na siya'y matatawag na mga aliw. May pakita at bagampadan niya lalo ang kanyang gawain na siya nga ay magtuturo ng lahat ng mga bagay sa mga tao. Siya ay magpapatunay, magpapaalala sa mga ginawa at sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. At higit sa lahat, magtatayo siya ng iglesia na hindi natupad noong panahon ng paghahayag ng ating Panginoong Hesus mismo upang magampanan niya ang kanyang gawain na yung nabasa natin sa naunang talata na tutuligsain niya ang sanlibutan. Pagpunan ng mga maling turo at mga kasalanan na ginagawa ng lahat na pananampalataya ngayon dito sa mundo. Kaya kung suriin at isiping mabuti, makatwiran at makatotohanan talaga na magkatawang tao ang pangalawang sugo, tulad din ng ating Panginoon Jesucristo. At yan ang katotohanan na turo, aral at inihayag ng ating Ama Monsignor Dr. Rufino Magliba. Napaka-logical po ang presentation niyo, Apo. Napakaliwanag na ang mga patunay. Pero meron pa po ba na patunay na si Ama RSM ay siyang dapat paniwalaan sa panoong ito? Meron pa.
Meron pa. Sige po, Apo. Sabihin niyo lang po sa amin. Yeah. Nasabi na rin ni Hesus Kristo, ang pamantayan, kahit nung panahon niya, hindi siya kasi basta-basta pinaniwalaan eh. Kaya nagbigay siya ng pamantayan na dapat paniwalaan at pagbabatayan din ng mga tao. Kaya nga, ito ang ating pagbabatayan din na para makilala natin at talagang matanggap natin, mapaniwalaan natin na ang pangalawang sugo nga, ang Diyos Espiritu Santo ay ang ating Ama, Monsignor Dr. Rufinus Magliba. At mababasa natin sa bahagi ng banal na aklat dito sa sulat ni San Juan. Sa Kabanata 4, talata 48. Ito mismo ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y makakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Yan ay bahagi ng sinabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kasi kahit ganoon, sinabi na natin kanina, hindi siya basta-basta pinaniniwalaan siya noon. Kaya itong bahagi ng aklat na ito ay isa sa mga maliwanag at makatotohanan na pamantayan kung ang isang naghahayag ng mga salita ng Diyos ay makatotohanan. Kailangan ang kanyang sinasabi, ang kanyang mga turo at aral ay may kaakibat na mga kababalaghan at himala na gawa. At kung walang kaakibat na mga himala at kababalaghan, ang sinasabi at turo ng ating Panginoon Kristo noon, tiyak hindi rin siya pinaniwalaan o sinampalatanayan ng mga tao. Kaya yan ang batayan din natin sa panahon ngayon. Yun talaga, Apo, ang pamantayan. Yun nga rin pong alam ko, Apo, na kung walang himala at kababalaghan na ginawa at ipinakita ni Jesucristo, malamang hindi tinanggap at pinaniwalaan ang kanyang turo. Sa banal na aklat, meron bang bilang ang nagawa niyang mga himala at kababalaghan, Apo? Oo, meron. Sa bagong tipan nga natawag. Yung bilang ng nagawa ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpatutuo, na siya nga ang talagang sugo ng Ama na pumarito sa sanlibutan sa kanyang panahon ay mabibilang na mayroong 37 na kababalaghan na kanyang ginawa. At yan ay nakikita nating dahilan at tanda nga na siya ang Kristo, ang Misaya. Kaya madami ang naniwala, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. At masasabi rin natin ngayon, sa lahat ng kasapi ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, na yung mga iba't ibang ipinakita ng ating Ama na mga kababalaghan at mga himala ay siyang nagbigay ng matatag na paniniwala ng bawat kasapi ng Crusaders of the Divine Church of Christ. At napakarami niyan dahil ito nga, mayroon na tayong mga ebidensya. Yung mga himala at kababalaghan na yan ay nasabi at naisalaysay ng mga iba't ibang mga kasapi dito. At sila ay buhay pa hanggang ngayon. At karamihan nga sila ay nagbibigay pa ng dagdag sa mga nagawa nating mga libro. Kaya ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating butihing overall administrator, Apo Prinsipe Estrelito Bellina Magliba, mayroon nang nailimbag na libro ng RSM Works and Wonders. At ito ay volume 1 at saka volume 2 na. At susunod na ang volume 3. Ibig lamang sabihin na napakadami ang ipinakita at nagawa ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufinus Magliba, na mga himala at kababalaghan. At lahat na nakasulat sa mga libro na ito, yan ay mga testamento ng iba't ibang mga tao na nakasaksi sa mga pangyayari na yan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas.
At tignan natin kung babasahin natin, kahit sa ibang bansa, napakarami ang naisulat dyan. Kung kababalagan pala ang pamantayan po natin, Apo, ay napakarami na pala, napakatibay pala ang mga patunay kung sino si Ama RSM at nagpapatunay na rin na ang CDCC na kanyang itinatag ay tunay at dapat na paniwalaan at aniban. Paano naman po, Apo, yung mga hindi maniwala at tatanggap kay Ama RSM na siya ang pangalawang sugo o siya ang Diyos Espiritu Santo? Ito ang ating paliwanag yan. At pagbabatayan din natin ang nakasulat sa banal na aklat. Papaano yung mga hindi tatanggap sa Kanya, maniniwala sa ating Ama bilang siyang pangalawang sugo, bilang Espiritu Santo. Sa libro ni San Juan muli, sa Kabanata 13 at talata 20, ang kanyang sinabi ay ganito, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinumang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin." Kaya dito sa talatang ito, sa inyo ma'am at sa lahat na nakikinig, napakahalaga pala yung pangalawang sugo o yung isusugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yung isusugo niya, kung tinanggap mo, napakaliwanag na tinanggap mo na rin ang ating Panginoong Jesucristo. At gaya nga ng ating paliwanag, itong si Ama, Monsignor Dr. Opinius Magliba, siya yung kanyang idinalangin sa Ama at pumarito na nga sa mundo. Siya nga ang ibang mga aliw. At kung liliwanagin nating mabuti at intindihin nating mabuti, yung tinutukoy sa talatang ito, kung hindi mo tinanggap yung kanyang isinugo, hindi mo na rin natanggap ang Panginoong Jesucristo at ganun na rin, hindi mo na rin natanggap yung nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ating masasabi dyan. Kaya yung mga hindi tumanggap, ibig lamang sabihin na hindi na nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi natin tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, yung ating kaligtasan ay namimiligro. Yan ang ating masasabi dyan. Sa banal na aklat muli, maaari nating basahin muli yung Kabanata 16 at talata 7. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo rin ito, "Gayunmay, sinasaliti ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo." Kaya napakaliwanag na siya na rin ang nagsugo. Kaya ang kahalagaan ng isinugo niya, sinugo ng ating Panginoong Jesucristo na si Ama Monsignor Dr. Opinius Magliba, na siya nga ang ating inihahayag na siya rin yung Espiritu Santo na nagkatawang tao, ay napakahalaga na dapat tanggapin para matanggap mo na rin ang Panginoong Jesucristo at matanggap mo na rin yung nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi mo tinanggap ang isinugo niya, o kaya si Ama, Monsignor Dr. Opinius Magliba, hindi mo na rin tinanggap ang Panginoong Hesus, at ganun na rin ang Diyos Ama na nagsugo sa ating Panginoong Hesus. Napakaliwanag po pala, Apo, na kahit sinasabi ng isang tao na tinanggap pa niya si Jesucristo, pero di niya tinanggap ang sinugo, maging walang kabuluhan at walang saysay pala ang kanyang pananampalataya. Lahat ng mga sinabi niyo kanina, Apo, nagper-process pa rin sa utak ko. Yun, tama yun. At hindi lamang yung ating pananaw dyan, kundi yan ang talagang ibig ipaliwanag ng banal na aklat. Kaya tama. At yan ang malaking kamalian ng sanlibutan na pinuna at gustong itama ng ating banal na Ama Monsignor Dr. Opinius Magliba. Kaya't yan ang katauhan ng nagtatag ng Crusaders of the Divine Church of Christ na si Apo Lakay nga o si Apo Monsignor Dr. Opinius Magliba, ang Espiritu Santo na nagkatawang tao.
At ang kanyang katauhan ay siya ring nagbibigay ng walang dudang katotohanan na ang itinatag niya na pananampalataya ay siya lamang ang relihiyon na lipos ng katotohanan. Ito lamang ang relihiyon na mayroong kaugnayan sa Diyos dahil ang nagtatag nga mismo ay Diyos at tiyak na ito ang daan tungo sa kaligtasan. At ito rin ang sagot na napakaliwanag na magiging sapat na doon sa tanong na pamagat natin sa ating usaping ito. Kung bakit CDCC o Crusaders of the Divine Church of Christ ang tunay na pananampalataya. Sapagkat napakaliwanag nga na ang nagtatag ay ang pangalawang sugo ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus at ang pinakamabigat na patunay na tunay nga ang Crusaders of the Divine Church of Christ ang tunay na relihiyon dahil nga ito ay itinatag ng Espiritu Santo na nagkatawang tao. Yan po ang katotohanan ng Crusaders of the Divine Church of Christ na patuloy pa natin inihahayag sa mga tao. Napakaliwanag na ang mga patunay na CDCC nga ang tunay na iglesia. Ano naman ang salita mismo ni Ama RSM Apo tungkol sa kanya upang mas lalo pang tumibay ang paniwala ng isang tao? Ito ang ating Ama, kanyang sinabi mismo. Kasi meron tayong libro na RSM Testament, yung tinatawag natin sa ating pananampalataya na ito yung ikatatlong testamento ng banal na aklat. At ayon sa kanyang testamento, sa pahina 3, paragraph 3, ay napakaliwanag na kanyang sinabi, "Ako ang Espiritu Santo, ang Diyos na buhay, na naparito upang iligtas ang sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan." Kaya mismo ang ating Ama, kanyang inamin, inihayag, walang takot, hindi nag-alinlangan. At napakaliwanag nga na si Ama, Monsignor Dr. Rupines Magliba mismo ang naghayag na siya nga ang Diyos Espiritu Santo. Napakaliwanag pala ang kanyang pahayag mismo at harinawa ay pagkaloob ni Ama RSM ang kaunawaan sa lahat ng makarinig sa panayam na ito upang makamtan din nila ang katotohanan. Gaya nga sa kasabihan na ang katotohanan ang magpapalaya sa tao ng kasalanan at kamalian. Nabanggit po ninyo ang libro ng RSM Testament, Apo. Para sa kaalaman ng lahat, ano po ito? Okay. Gaya ng aking nabanggit na nauna kanina at mabuti rin at natunong mo yan, ma'am, dahil ang librong ito ay napakahalaga talaga sa lahat na kasapi ng krusado. Bakit ko nasabi ito na napakahalaga? At maaring ito ang pinakamahalaga sa lahat na kasulatan natin o libro natin bilang isang pananampalataya. Bagaman, lahat naman na libro natin ay mahalaga lahat. Pangunahing dahilan kasi, kaya sinabi ko na pinakamahalaga itong libro na ito dahil ang mga nilalaman lahat ng mga ito ay nilalaman ng librong ito ay mismo nanggaling sa ating Ama. Salitan niya mismo at maihahantulad natin doon sa 4 na libro ng banal na aklat na yung tinatawag natin na Bagong Tipan. Na nasa ating Ama mismo o galing sa Kanya mismo yung mga salita na yan. At bawat nakasulat sa RSM Testament na ito ay galing sa Kanya, turo ng ating Ama, at masasabi natin na ito ang tipan ng Espiritu Santo. At ang ating pananampalataya, pinapaniwalaan natin na yung unang tipan ay panahon ng pamamahala ng Diyos Ama. At yung pangalawang tipan naman, o New Testament, sa karaniwang tawag ng lahat na Kristiyano, ay panahon ng Diyos Anak. Ngayon, ang pananampalataya natin
ay sinasabi natin at inihahayag natin na ang panahon ng Diyos Espiritu Santo ay siyang pangatlong panahon na ang Diyos ay pamahalaan niya ang sanlibutan. At dapat din na may susulat lahat ng mga pamamahala niya, aral, turo, mga kababalaghan, at yan nga, ang umpisa na yan, yung testamento ng ating Ama na libro, ay isasapi din natin o isasama din natin pagdating ng panahon yung kanyang libro na Works and Wonders, kaya yun nang magiging pangatlong tipan ng banal na aklat. Iyon pala, Apo, ang RSM Testament o ang Testamento ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin pala, Apo, na si Ama RSM ay kasing halaga ng una at pangalawang tipan na libro na yan. At masasabi natin na ito ang pangatlong tipan. Tama. At yan nga ang pangatlong tipan ng banal na aklat pagdating ng panahon. Kaya ito, yung sinasabi nga natin na napakahalaga sa buhay at lahat na kasapi ng krusado. At gaya nga sa unang tipan, na kung saan nakasulat lahat na turo at himalang ginawa ng Diyos Ama, ganun din ang pangalawang tipan, kung saan nakasulat din ang salita, aral, himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung nasabi ko na kanina, ang pangatlong testamento na ito ay nakasulat din ang mga salita, himala at mga kababalaghang ginawa ng ating Ama, Monsignor Dr. Rupinis Magliba. At mangyayari ay maging kumplito na at ganap na ang banal na kasulatan dahil ang lahat na persona ng Diyos na pumarito sa mundo, sasabihin ko muli, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo na nagbigay aral, gabay, alituntunin at nagpakita ng mga himala at kababalaghan ay magkaisa na. At yan ang pahayag, turo at sinabi mismo ng ating Ama. Napakalalim at puno ng misteryo talaga ang turo at aral ni Ama RSM, Apo. Katangi-tangi ang kanyang mga salita at aral na kakaantig sa damdamin. Tiyak na marami pa kayong masabi tungkol sa libro na ni Ama RSM, ang RSM Testament, na ang sinabi niyo po, Apo, ay sobrang mahalaga sa buhay ng isang krusado. Yeah, oo ma'am, napakadami ang maari kong masasabi at may paliwanag tungkol sa libro na ito. Kaya lang, sa ibang pagkakataon na siguro, maglalaan tayo muli ng ibang serye para may paliwanag natin. Pati yung nilalaman, yung testamento na yan, kung ano yung mga sinabi ng ating Ama. Dahil yan talaga ang talagang pinakabuod na dapat sundin at maging alituntunin ng bawat kasapi ng ating pananampalataya. Oo nga po, Apo, medyo mahaba-habang talakayan iyon. So, continue pa tayo, Apo. Ano po ang mga patunay na sa kaniyang katauhan upang mas lalong maintindihan at mapaniwalaan ng mga tao? Hito nga, muli nating sasabihin na ang kanyang pahayag mula sa kanyang testamento na siya nga ang pangalawang sugo at nagkatawang tao na Espiritu Santo ay pinapatunayan ng mga himala, kababalaghan na siyang tanda at siyang dapat nating pagbatayan upang paniwalaan siya. At kung pag-usapan natin ang mga himala at kababalaghan ng ating Ama, Monsignor Dr. Rupinis Magliba, ay sobrang dami na talaga. At nakasulat na nga ito, gaya ng ating nabanggit na kanina, na meron na tayong RSM Works and Wonders. At Volume 1 and Volume 2 na ito. At kasalukuyan na nga na ginagawa pa yung Volume 3. Kaya yung mga unang naihayag dito na episode na marami ng personal na nagsasalaysay yung iba pa na mga kababalaghan na nakita nila mismo sa ating Ama. Kaya ito yung mga talagang patunay
na ang ating Ama ay gaya nga ng ating inihahayag, siya ang pumaritong Espiritu Santo, ibang mang-aliw, hindi si Kristo, at pangalawang sugo. At ang mga himalang ito, kung ihahambing natin sa ating Diyos Ama o kaya ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin ang nagbigay ng talagang tibay at katotohanan upang sila ay paniwalaan. Kaya yan din ang pagbabatayan natin sa ating Ama. Yung kanyang ginawang himala, kanyang mga ginawang kababalaghan, yon ang talagang pinakamatibay na dahilan upang tanggapin, paniwalaan, at kilalanin na sa panahon ngayon, siya ang kaligtasan ng sanlibutan. Ngayon, nalaman natin na si Ama RSM o Monsignor Dr. Rufino S. Magliba nga ang siyang Espiritu Santo at nagtatag ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Ano naman ang mga katuroan ng CDCC Apo upang malalaman pa nating lalo na ito nga ang tunay at totoong relihiyon na dapat aniban ng tao? Maraming kanyang katuruan. Pero gusto kong ipagdiinan muli na sa pagparito ng pangalawang sugo at ibang mga aliw na hindi nga si Panginoong Jesucristo, kinakailangan lamang talaga na siya ay magtatag ng pananampalataya o relihiyon. Upang sa pamamagitan ng relihiyon na kanyang itatatag ay siyang kasangkapan din upang maihayag ang mga turo at aral niya. At ganun din, sa pamamagitan ng relihiyon na yan, ay diyan niya titipunin yung kanyang mga ililigtas pagdating ng panahon. At sa pamamagitan ng pananampalataya na yan, ay maihahayag siya at maihahayag niya ang lahat ng mga katotohanan at mga patutuo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ganon din ang lahat ng pangyayaring darating. Tama po, Apo. Talaga na kailangan siyang magtatag ng isang relihiyon upang mapag-isa ang makarapat-dapat sa kaligtasan at upang malaman ng mga tao ang tamang aral at doktrina. Oo, at ang mga doktrina nga, una ang mababanggit din natin dito ay yung pangunahing doktrina na maaari nating sabihin na pangkaraniwan sa isang pananampalataya. Ang ating pananampalataya na Crusaders of the Divine Church of Christ ay naniniwala at itinuturo na mayroong ding Diyos na lumikha ng langit at lupa. At lahat ng mga bagay na may buhay o walang buhay dito sa sanlibutan. Ngunit masasabi natin na katangi-tangi ang doktrinang ito ng Crusaders of the Divine Church of Christ ayon sa itinuturo at sinabi ng ating Ama RSM. Katangi-tangi. Bakit po tayo katangi-tangi sa mga ibang relihiyon, Apo? Di po ba sila rin ay naniniwala na mayroong Diyos na lumikha? Oo nga, naniniwala din sila na mayroong Diyos na lumikha. Karamihan sa lahat ng pananampalataya, halos pari-parehas ang pagkakilala at pananampalataya o paniniwala na mayroon nga Diyos na lumikha. Pero gaya ng aking nasabi, katangi-tangi tayo sa lahat sapagkat ang paniwala natin at turo ng ating Ama, ang Diyos na ito ay mayroong mga persona. Ganun pa man, marami ding mga pananampalataya na naniniwala na may persona nga ang Diyos. Kaya nga lang, ang alam at turo nila, ang persona ng Diyos na ito, ang sinasabi nila ay tatlo lamang. At yan nga ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ano naman po ang kaibahan ng CDCC, Apo? At mayroon bang mga talata sa Biblia bilang patunay na mayroon nga ang mga personang nabanggit? Oo, mayroon. At, ang turo ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, na mayroong mga persona ng Diyos ay galing din sa banal na aklat. At halos lahat na pananampalataya, ito rin ang pinagbabatayan nila. Ang nakasulat sa
surat ni San Mateo. Sulat ni San Mateo sa Kabanata 28 at sa talata 11. Ang nakasulat doon ay ganito, "Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Kaya napakaliwanag na ang paniwala lahat na naniniwala na may persona ng Diyos, mayroong Ama, mayroong Anak at mayroong Espiritu Santo. Yan ang paliwanag ng lahat na naniniwala at kagaya rin natin na pinapaniwalaan natin na talagang mayroong Ama, mayroong Diyos Anak, mayroong Diyos Espiritu Santo. Maliban yan sa banal na aklat na yan, mayroon pa yung makikita natin at maintindihan natin na pagsasalarawan ng mga persona ng Diyos. Sa Kabanata 3, talata 16 hanggang sa 17 sa sulat din ni San Mateo, ito yung pagbabautismo sa ating Panginoong Hesus sa River Jordan, na ang sinasabi dito ay ganito, "At nang mabautismohan si Hesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, 'Ito ang sinisinta kong anak, na siya rin aking lubos na kinalulukdan.'" Kaya itong pangyayaring ito, ma'am, at sa lahat na nakikinig, ito ang patunay na mayroon ng persona ng Diyos. At iyan nga, yung naunang talata, naunang libro o naunang kabanata at saka ito, inagsasalarawan talaga na mayroong Diyos Ama na siyang nagsalita nga dyan sa pangyayari sa pagbautismo sa ating Panginoong Hesus. Mayroong Espiritu Santo na nag-anyong kalapate. At yung Diyos Anak, yun, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang binabautismuhan ni San Juan dyan. Kaya iyan ang mga patunay na talagang mayroong persona ng Diyos. Kaya nga lang, 3 persona lamang yon ang ating nakikita dyan. At ito na ang kakaiba, katangi-tangi, na nagbigay sa ating pananampalataya ayon sa pahayag ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino Magleba, sapagkat mayroon din pala, at yan ang kanyang sinasabi at doktrina ng ating pananampalataya, na matatawag na Diyos Ina, na siyang nagbibigay talaga ng kakaibang aral at tanging katangi-tangi na doktrina ng CDCC. At ang doktrinang ito na mayroong Diyos Ina, ito ay maliwanag na maipapaliwanag din natin mula sa banal na aklat. At ito nga yung turo ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino Magleba, na yung iisang Diyos ay mayroong 4 na persona. Ito nga yung Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. 4 na persona pala, Apo, no? So yan po ang katuroan ng ating pananampalataya at isa sa mga doktrina ng ating pananampalataya. Sa itinatag na pananampalataya ni Apo Lakay o Ama RSM na Crusaders of the Divine Church of Christ or CDCC, ano-ano naman po ang mga iba pang mga doktrinang merong ito? Napakarami pa ng mga doktrina dito. Sapagkat ito ang siyang nagbibigay ng katotohanan sa lahat. Yung bawat doktrina, alam natin, yung iniingatang doktrina ng bawat pananampalataya, nagbibigay talaga ng katotohanan sa bawat relihiyon na yan. At nakikilala natin ang mga tunay na relihiyon dito sa sanlibutan, na ang kanilang mga itinuturo at mga doktrina siyang nagbibigay at sandigan nila para masabi nila na sila ang tamang pananampalataya, sila ang talagang kaligtasan. Sa ating pananampalataya naman, may mga doktrina tayong pinapaniwalaan na siyang katotohanan. Meron dito tungkol sa sinasabi nga natin, yung
Ito pala, malapit na ang Holy Week. Yung aral at turo ng ibang mga pananampalataya na sinasabi nila, Sabado de Gloria. Sa atin, sa ating pananampalataya, hindi natin sinasabi na Sabado de Gloria, kundi Domingo Gloria. Meron din tayong doktrina tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, yung tungkol sa Christmas natin, yung yun nga, Diyos Ina, yung tungkol sa mga pagkain. Dahil maraming nagsasabi din na yung tungkol sa pagkain, merong hindi kinakain, yung hindi dapat nakainin, gano'n. Iyan, mayroon din tayong doktrina na ganyan. Yung kakaiba pang paggamit natin sa cross, dahil dubli ang pahalang ng cross natin, at napakadami pang iba na mga doktrina natin, ma'am, na inuulit ko, ang mga doktrinang ito, siya rin ang nagbibigay liwanag at katotohanan kung ano at yung pananampalataya na yan ay kaligtasan. Grabe pala po, kay dami rin palang mga doktrina ng ating pananampalataya. At totoo nga po na ito ang siyang mga patunay na ang CDCC ang tunay na pananampalataya dahil sa mga turo ni Apolacay na mga doktrina na siyang gabay natin sa buong katotohanan. Gaya lamang po ng turo na patungkol sa tunay na araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Since ngayong araw po ang unang araw ng pag-alala natin sa mahal nating Panginoong Hesukristo o ang semana. Bakit po ba na Domingo de Gloria at hindi Sabado de Gloria? Ano po ba ang pagkakaiba ng turo ng mga Katoliko sa ating mga krusado patungkol sa aral na ito? Ang tunay na araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ito ang masasabi natin dyan. Napakaliwanag kasi ang nakasaad sa banal na aklat tungkol sa sinasabi nating pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesukristo, na gaya nga ng ating sinasabi, yung pagkabuhay na yan ng ating Panginoong Hesukristo ay tradisyon na nakagisnan ng buhay Kristiyano, na sabi nila mulat noon pa, Sabado de Gloria. Kaya yung araw na yan, nagsasaya ng mga tao, pumupunta na kung saan-saan, yun pala ay mali, ayon sa turo ng ating Ama. At napakaliwanag na sinabihan lahat ng mga kasapi ng krusado na hindi magsang-ayon o sasang-ayon ng bawat kasapi, dahil yung Sabado de Gloria ay mali, dahil napakaliwanag sa banal na aklat sa Matthew, Kabanata 17 at talata 23, na ang kanyang sinasabi dito ay ito. At siya'y papatayin nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon, at sila'y lubhang nangamanglaw. Sa ibang dako naman, sa banal na aklat, sa libro pa rin ni Apostol Matthew, sa Kabanata 16, talata 21, magkatulad din ito ng sinasabi sa naunang nabanggit. Kasi sabi dito, mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad, na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. At siya'y papatayin at muling ibabangon sa ikatlong araw. Meron pa sa ibang kabanata at sa katalata. Kaya tama talaga ang turo at aral na sinabi sa atin ng ating Ama, na kung namatay nga sa araw ng Biyernes, dahil lahat naman na Kristiyano na umaalala sa kamatayan at yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, para siya nga ay magdusa dahil sa ating mga kasalanan, alam nating lahat na yung araw ng Biyernes siya ay namatay. Pero bakit sa kinabukasan, sa Sabado na nga, gaya ng nakagisnan natin, sinasabi na ng pananampalataya na pinakamalaki sa buong sanlibutan, na ang tawag nga nila dyan Sabado de Gloria na. Kaya ang sabi ng ating Ama, mali. Napakalaking pagkakamali yung turo at sinabi nila sa buhay Kristiyano o sa mga taong Kristiyano,
na Sabado de Gloria na. Kaya ang itinuro niya, mali yan, sapagkat ang tunay na pangyayari sa ikatlong araw siya nabuhay na muli, kaya ang turo niya ay dapat Domingo Gloria. At kung Sabado, huwag muna tayong magsaya, sapagkat ang sabi ng ating Ama, ang lahat na nagsaya, yung pagkatapos ng kanyang kamatayan sa araw ng Biyernes, ay yung lahat na pumatay, yung mga kumalaban sa kanya, at yung mga hindi naniniwala sa kanya. Kaya kung ang tao ngayon ay nagsiselebrate sila ng Sabado de Gloria, nagsasaya na sila, napakaliwanag, nakabilang sila sa mga hindi nagmamahal, hindi naniniwala, at taliwas yung tamang turo sa kanila. At yun ang dapat iwasan natin. Ngunit tayong mga krusado, talagang ang ating pinapahalagaan yung turo ng ating Ama, at ang ating kinikilala talaga ay Domingo yung Gloria natin. At sa araw ng Sabado, sa lahat ng mga kasapi ng krusado, pinaalalahanan natin, ma'am, na hindi tayo makikaayon na magsaya o kung saan-saan na tayo pupunta para magdiwang dahil hindi pa nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesukristo sa araw ng Sabado. Yan ang ating paliwanag, ma'am. Ayan na po, noted po Apo. Ayan, maraming salamat Apo dahil sa mga aral na ito. Mga aral na ibinahagi niyo sa amin. Malaking tulong po ito upang mas paigtingin pa po namin ang aming mga kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Sobrang nagpapasalamat kami Apo sapagkat nadagdagan na naman ang aming kaalaman, lalo na sa topiko natin ngayong araw, mas maipapaliwanag ko na ng maayos at detalyado sa iba, lalong-lalo na sa aking mga kaibigan na mula sa ibang pananampalataya, na kung bakit nga ba ang CDCC o ang ating pananampalataya ang siyang tunay na relihiyon ayon sa Biblia. So maraming salamat po talaga Apo. Yeah. Ayan. Salamat din. And we are very grateful Apo na kayo ang naging guest po namin sa topikong ito Apo. Apo, ano naman pong masasabi niyo o mensahe niyo sa ating mga manonood, lalong-lalo na sa ating mga kapwa-krusado ngayon? Unang-una, sa lahat na nanonood, yung mga hindi pa kasapi ng ating pananampalataya, naway kahit papaano may kunting na idagdag kaalaman sa inyong kaisipan tungkol sa katotohanan. At bilang isang alagad din ng Panginoon, ako'y dumadalangin na naway lahat po tayo'y maituwid ang anumang pagkakamali at gabayan tayo ng ating Ama. At muli, harinaway nakadagdag kaalaman sa mga hindi pa kasapi nga ng ating pananampalataya ang ating tinalakay, ma'am. At ang pinakabuod na aking masasabi, naway tayong lahat gabayan ng ating Ama. At sa mga kasapi naman, o kapwa nating krusado, ang huling masasabi ko, gusto kong ipaalaala yung nakasulat sa Arisim Testament na sinasabi na natin na napakahalaga na libro natin sa ating pananampalataya. At ito ay mababasa sa pahina 9, no? Pahina 9 at paragrapo 2. Mismong salita ng ating Panginoong Ama, Monsignor Dr. Rufino Ismagliba ito. At ito ang nakasulat. Subalit ngayon, mas lalo pa kayong manalig sa nandirito ngayong panahon sa inyo, ang pangalawang sugo ng Diyos Ama dito sa sanlibutan. Siya at wala ng iba, kundi ang nandirito sa inyo, Monsignor Dr. Rufino Ismagliba, ang Diyos, Espiritu Santo, at Diyos na buhay. Kaya ito ang huling masasabi ko sa ating lahat, na sa panahon ngayon, lalo na panahon ng napakadaming kinakatakutan, napakasalimot na panahon, ika nga, dahil lahat ng mga
nagsasabi na sila ay may kaalaman tungkol sa ating Panginoon, ay sinasabi nila huling panahon na ngayon, kaya napakadami yung kinakatakutan, pangyayaring hindi nating kagustuhan na mangyari. Kaya ngayon sa ating mga kasapi ng krusado, tama itong sinabi ng ating Ama na paigtingin natin. Kumbaga sa salitang yung pangkaraniwan nating salita sa mga kwan natin, i-upgrade natin yung ating pananampalataya. At ito ay itutuon natin, talagang isisintro natin sa ating Panginoon at kinilala na nagkatawang tao, pangalawang sugo, Diyos Espiritu Santo. At ito muli ang aking masasabi, kahit na parang uulitin ko muli ang aking sasabihin ito. Kung yung panahon ng Ama, siya lamang ang kinilalang tagapagligtas. Panahon ng Diyos Anak, siya ang pintuan, siya ang talagang paniwalaan, wala nang makakapunta sa Ama kundi dadaan sa Kanya, sa Kanyang panahon yan. Ngayon, dumating ang Kanyang idinalangin, dumating ang sugo na pangalawa, dumating ang ibang mga aliw, dumating na ang Espiritu Santo na ito sa katauhan ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino Magliba. Kaya sa ating mga naniwala na sa Kanya, ituon natin, isintro natin na siya ang ating kaligtasan, siya ang ating Panginoon, siya ang ating kikilalanin na tagapagligtas po natin. Yan, ma'am, ang aking huling masasabi sa ating kapwa krusado. At muli, ma'am, maraming salamat sa pagiging bahagi ng ating napakagandang adhikain at programa ng ating punong administrador, Prinsipe Estrelito Magliba. At ito na ang pinakahuli na sasabihin ko. Maraming salamat, magandang buhay, at magandang oras sa lahat na nakikinig. At buong puso din ako nagpapasalamat sa ating Ama at Diyos, at ganun din ang ating punong administrador, Prinsipe Estrelito Villena Magliba. Salamat po, salamat. Ayun na nga, atin napakinggan ang pahayag ng ating mahal na Arsobispo, Apo Doktor, patungkol sa katotohanan. Nawa ay naliwanagan ang lahat at sana magamit natin ito upang maipalaganap sa buong mundo na ang CDCC ang tunay na pananampalataya. Aralin at ibahagi natin ang mga doktrina at salita ng ating Ama, Monsignor Dr. Rufino Magliba. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat, Apo Doktor. Inaanyayahan namin kayong abangan ang mga susunod pang episodes na siguradong kapupulutan ng aral at katotohanan tungkol sa Crusaders of the Divine Church of Christ. Muli, ako si Jenny Rose Fabular at ito ang CDCC Podcast. Ito ang Timek Ti Crusado.